Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan. Kahapon ay natanggap ng Golden State Warriors ang dikit na talo laban sa tanking team ng Utah Jazz sa score na 119-116. 9 players nga ang naglaro para sa Jazz at 8 dito ang gumawa ng 10 points o higit pa. Balance scoring nga ang pinakita nila mga kaibigan. Kung ang Warriors nga ay natalo, ang Los Angeles Clippers naman ay tinalo nga ang malakas sa team ng New York Knicks sa score na 126-118. Another solid game mula kay Kawhi Leonard na 29 points, 7 rebounds, and 8 assists. 28 points and 7 rebounds din si Ben Mathurin. 23 points and 7 assists si Darius Garland. 16 points si Brook Lopez at 16 points, 7 rebounds, and 3 steals si Derrick Jones Jr. Dahil sa panalo na ito mga kaibigan ng Los Angeles Clippers at talo ng Golden State Warriors ay tabla na ang record ng dalawang team na ito, at dahil hawak nga ng Clippers ang advantage sa head-to-head matchups at mas mataas din ang kanilang record kontra sa mga team na nasa kanilang division, Clippers na nga mga kaibigan ang may hawak ng 8 seed ngayon o twice to beat advantage sa play-in tournament kung magpapatuloy na ganito ang standings, habang ang Warriors naman ang malalagay sa knockout game sa play-in tournament o 9th seed. Sa ngayon nga ay andun ang usap-usapan o at least plano na i-shutdown na si Stephen Curry sa buong season na ito dahil less than 20 games na lamang natitira, with Jimmy Butler out at questionable ang status si Kristaps Porzingis moving forward. Hindi nga nakikita ng madami bilang isang team na may lehitimong tsansa ang Warriors na magkampiyon ngayong season. Kaya naman ano pa nga bang gagawin ni Steph Curry sa season na ito? At sa palagay nga ng iba ay mas maigi pang ipagpahinga na lamang niya ang season na ito at bumawi sa susunod kapag healthy na silang lahat. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? Habang ang number 1 seed sa Eastern Conference sa Detroit Pistons naman ay may 4 na ngang sunod na talo bago mag-umpisa ang kanilang tapatan ng Brooklyn Nets. Ganun pa man ay nananatiling hawak nila ang top spot sa Eastern Conference, subalit unti-unti na nga dumidikit ang Boston Celtics na may kakabalik lamang na Jason Tatum. 2.5 games behind na lang nga ang Celtics at may mahigit 15 laro pa nga na natitira sa season na ito. Kaya naman very possible nga talaga na mahabol pa sila at mapalitan ng Celtics bilang ang number 1 seed sa East. Well, ang Pistons coach nga ay hindi nag-aalala dito. Good team nga daw ang Celtics, subalit hindi sila concerned dito. Yan nga ang pahayag ng current coach ng Detroit Pistons na dating coach ng Cleveland Cavaliers na hindi makatawid sa Boston Celtics sa playoffs. Ang Pistons nga ay malakas sa team, ngunit isang bagay na lamang ng Celtics sa kanila ay ang experience. Halos 10 taon na ngang hindi nawawala sa playoffs si Jason Tatum at Jaylen Brown. May singsing na din sila, habang ang Pistons nga ay 2008 pa ang huling pagkakataon na nakaabante sila sa second round. Panahong elementary pa lamang sila Cade Cunningham at Jalen Duren. Kung kayo ba ang tatanungin mga kaibigan sa isang 7-game series, sino ba sa palagay niyong magwawagi, ang Detroit Pistons ba o ang Boston Celtics?